Balik po tayo sa normal nating vlogging. Kahapon kasi yung mga videos natin walang joke time. Tensyonado kasi kahapon dahil sa pagdampot ng mga pulis kay Digong. Ngayon, anyway, nakalapag na doon sa sa Dubai. May stopover sa Dubai at si Sara lumarga na rin pa Netherlands. So pag-usapan natin mamaya para wala pong stress. Joke time muna po tayo, kwentong katatawanan. Mabawasan yung stress ninyo sa mga napapanood sa telebisyon at nakikita ninyo sa social media. Tama pa? Tama nga niya, Mr. Maravillas. Padala ito ni John Erwin Habulin ng San Pablo City. Ito po yung kwentong paramihan ng ihi. Nag-contest po, iba-ibang lahi. Yung mga contestants from Japan, Amerika, China, tapos siyempre tayo, Pilipinas. Sabi ng host, ang unang contestant niya ng paramihan ng ihi ay galing sa Japan. Umihi po yung Japanese. Puno yung isang drum. Palakpakan yung mga tao. Matindi. Grabe naman na niya, Mr. Maravillas. Isang drum yung ihi ng Japanese. Kwento mga lang po. Kwentong katatawanan. Kayo naman. Paramihan nga. Kasi kung isang baso lang, hindi nakakatawa. Isang drum. Ang sumunod, Amerika, umiinom Amerikano po. 10 drum po. Palakpakan yung mga tao. Susunod yung China, yung Chinese umihi po. Yung isang swimming pool, mga kababayan na bakante, wala pang tubig na puno. Mas matindi yung mga Chinese. Ngayon, yung Pinoy na, yung Pinoy. Yung tatlo, siyempre, palakpakan yung mga tao. Lalo na sa Chinese. Masigabong palakpakan. Nung Pinoy na po, umihi. Wala nang pumapalakpak po. Bakit naman anya, Mr. Maravillas? Nalunod lahat yung mga taong pumapalakpak. Panalo yung Pinoy po. Parang dagat ng West Philippine Sea. Nalunod, pati yung Inchik at Amerikano Apones. Natira Pinoy. Lunod lahat, pati yung host. Anyway, matik na po, 200 pesos. Kaya dyan, Erwin Habulin, padala mo na lang yung GCash mo. Kasama ka na rin sa monthly draw, 5,000. Yung hindi mabubunot, sa monthly draw, qualified pa rin sa December po. 10,000 na yung price. Dito na tayo mga kababayan sa no joke, no joke. Si Sara Duterte lumarga na po. I-update ko muna kayo ng mga balita ngayon before natin pag-usapan. Yung eroplano mga kababayan na kinasasakyan ni Digong kasama si Mijaldea lumapag po for stopover sa Dubai. Ayahay yung buhay po ni Digong. Yan Tranquilo ang buhay. VIP treatment sabi ni Juan Miguel. VIP treatment baga pala si Digong ng ICC. Nag-charter ng private jet ang ICC para sa kanya papunta ng The Hague. Wow, masaya si Digong. Trinato pong maayos, VIP si Digong. At napakaganda yung kanyang kukulungan po doon. Mga kababayan sa The Hague. Kumpara sa naging kulungan ni Dilima na kinulong mga kababayan sa false accusation, 7 years. Ngayon, si Digong po, malamang makulong. Sa trial pa lang, mga 8 years daw, mga kababayan. So doon na siya magiging full, tawag dito, yung kanyang pagiging matanda. Malamang he will spend the rest of his life kung makukonvict siya. Pero sa trial pa lang, 8 years, sabi ng mga eksperto sa international law. So it will last for 8 years trial, mas mahaba kaysa dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, si Leila de Lima, 7 years, almost 7 years, before na napawalang sala. Ngayon, si Digong, baka 8 years siya, before mapawalang sala, kung mapawalang sala. Pag hindi po, doon na siya mabubulok, mga kababayan. Kasi yung penalty sa crimes against humanity po, life sentence. So, mapalad pa rin siya kasi hindi man po siya bibitayin. Humane yung pagtrato. Hindi tulad ng mga naijike dito sa Pilipinas, sentensyado kaagad. Kaya yung mga nagrereklamo, yung mga DDS po, mali po yung
mali yung inyong reklamo. Tinatrato pong maayos si Digong ng ating gobyerno. Sinecure siya na hindi siya masaktan. Lahat ng legal processes. Inexamine yung kanyang blood pressure. Pinakain ng maayos. Tapos, pinasakay pa sa private jet, mga kababayan. Learjet. Learjet yung sinakyan niya. Ayaha yung buhay po niya. Kaya wala po kayong walang base yung galit po ninyo. Ang dapat magalit po, yung mga victims, the family. Napakasarap ng buhay ni Digong, naka-aeroplano. VIP. Tingnan nyo naman yung victim. Mga victims, mga kababayan. Kumpara kay Digong, Kaya sabi dito ng isang nag-post, si John Kashmir Tabangay, tama yung kanyang sinasabi dito. So now Kitty Duterte finds it convenient to include illegal detention and no warrant of arrest in her vocabulary. Guess what? Nepo baby, the poor Filipinos killed by your father's regime had no warrant of arrest either. You had it coming, Duterte. You will pay for your crimes against humanity. Justice for all AJK victims, sabi po ni John Kashmir Tabangay, Tan. Unang-una, walang illegal detention na nangyari at saka warrant of arrest. May warrant of arrest po. At ang term nila, kinidnap. Saan ka nakakita ang kinidnap na ganon? Ang kinidnap mo po, or dinukot, walang warrant of arrest po. At puwersahan na tinatangay po ng kidnapper. Yun po, binasahan nga po ng binasahan ng kanyang Miranda. Hindi Miranda rights. Ang nagbasa po si General Torre. Sarap ng mga abogado at live, mga kababayan, yung pagbasa sa kanya. Well documented po. Trinatong maayos. Tingnan naman ninyo yung mga biktima ni Digong sa tukhang AJK. Walang basa-basa ng Miranda rights. Walang due process. Kaya wala kayong walang karapatan kayong magalit. Kumbaga, dapat magalit kayo doon sa mga bumiktima, dito sa mga walang kalaban-laban na pamilya, mula sa mahihirap na pamilya po. Yan Alangan man drug poser ito, mga kababayan. 3 taong gulang na batang si Maika Olpina itinuring na pinakabatang biktima ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Yan Kaya yung pagluksa ninyo, tapos galit ni Kitty Duterte, misplaced po. Sabi dito sa amin, dugay na ang sa indong kamunduan. Kung baga, nalulungkot kayo sa nangyari sa dating Pangulong Digong kasi inaresto siya ng Interpol kahapon. Maliit na bagay po yon kung ikukumpara po sa nadamang kalungkutan, the grief and pains na nadama ng mga naulilang pamilya. Itong mga bata na inosente, hindi man kasama po sa pagbibenta ng droga. May ganyan na nagbibenta ng droga po, mga kababayan. Si Kian de los Santos, 17 anyos, tama na po, may test pa ako bukas. Wala pong warrant of arrest, walang due process, walang abogado na tumulong sa kanya before pa siyang pinatay. Pero si Digong po, buhay na buhay. Napakasarap ng buhay niya ngayon. At kung ikulong siya, napakaganda ng kanyang kulungan ikumpara sa kulungan ni Dilima na kanyang tinirhan for almost 7 years. Gusto niyo makita kung saan ikukulong si Digong? Parang hotel po. Tingnan natin. Sabi dito, inside the ICC Detention Center where Duterte will be held under tight security. Diyan siya, mga kababayan, ikukulong. Napakalinis po ng kulungan. Tingnan ninyo. Kumikinang yung kanyang hallway. Kompleto po, Tingnan ninyo. Ayan, You see? Parang nasa hospital po. Hospital room sa Cardinal Santos Hospital. Napakasarap ng buhay ni Digong doon. Kain-tulog siya habang binibigyan siya ng pagkakataon to defend himself. Yan tinatawag due process. At pag siya napatunayan na nagkasala, ikukulong siya for life. Ibig sabihin, walang bitay, walang kamatayan na ipapatong sa kanya as penalty.
Whereas, yung mga na-EJK po, walang abogado, walang trial, hindi nabigyan ng pagkakataon to defend himself, sentensyado agad. Kasi yung ang order po ni Digong at inadmit niya, mga kababayan, yung kanyang utos sa Quadcom. Pagkaganda po. Kompleto yung facilities. Parang bahay lang. Pero yung mga namatay, tingnan naman ninyo ang kalagayan po. Ito sana si Kian de los Santos, may future pa siya. Nangarap para sa kanyang pamilya. Tama na po, may test pa ako bukas. Gusto pa sanang mag-aral. You see? What about si Digong? At least si Digong naging presidente na po. And later on, sabi nga, ang pangarap niya maging bayani tulad ni Dr. Jose Rizal. Di pagawa na lang po ninyo ng rebolto tulad ng kanyang request. Mag-contribo kayo ng $5, $10. Pagawa ng rebolto ninyo, pero diyan lang sa lugar ninyo na nakaganon siya. O di ba? At saka unang-una, si Digong mismo yung nagsabi, hulihin ninyo ako, anya. Matagal ko na niyang hinihintay kayo. Ngayon, nang hinuli kahapon, ang sigaw po ng kanyang mga ang kanyang mga supporters at mismong si Digong, bakit anya ninyo ako inihuli? Di ba sabi po ninyo, hulihin kayo? Matagal na kayong naghihintay ng warrant of arrest. Sinabi pa ninyo yun sa Quadcom. Hinamon kasi ninyo yung ICC. Parang yung paghamon ninyo sa Diyos. Di ba? O ngayon, may nakita tayo mga kababayan na video ni Digong. Propaganda yon, pinos ni Mocha. Mamaya i-play ko sa inyo. Nananalangin na po si Digong. Paano ikako na nananalangin si Digong na yung Diyos na kanyang pinapanalingan, minak niya? Pero mamaya na, ibigay ko muna sa inyo itong video ng Quadcom hearing kung saan hinamon niya yung ICC. Ito po, pakinggan ninyo yung paghahamon ni Digong. The ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. So that is your wish. Kaya nga po yung matagal na nating pinaulit-ulit na kasabihan, be careful of what you say. In what you wish for, because you may receive it. Yun na nga po yung nangyari sa kanya. Tinutuya niya, mga kababayan, yung ICC. Hinahamon niya, kinol ng ICC yung hamon. Paano na siya ngayon? You see, ito yung mga hard lessons na dapat matutunan ni Digong mismo. Ni Sara Duterte, ni Bato, ni Bongo, lahat ng mga humahanga sa kanya, lalo na kayo mga DDS. You really need to learn hard lessons. Kasi pag hindi kayo natuto dito sa mga leksyon ng buhay, pari-parihas po ang sasapitin ninyo. Kasi ganun talaga po ang buhay. Lalo na yung hinamon mo na yung Diyos. Hinamon niya. Pagkatapos, pinagtawanan niya, tinawag pa niya, mga kababayan, na estupido daw yung Diyos. Inapakalinaw po sa Bible. God is not mocked. O ito po, yung pag-mock niya sa ating Panginoong Diyos. Ang ginawa niya, kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. You created something perfect. And then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Maniwala? Maniwala ka? Kaya nga sabi ko siya, maniwala niyang. So tayo ngayon,
All of us are born with an original sin. Ang original sin, at I said, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the seed? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Tsak-tsak mo lang yun ang nanay pati tatay mo. Wala ka bang kasali? Tapos ngayon, may original sin ka. Panginang klase. Anong klaseng reliyon yan? Ayan ang hindi ko matanggap. Ayan kasi, ang pinaniwalaan niya si Pacquiao. Yan ang spiritual advisor niya. Nakakulong na rin. So kung ano ang tinanim, yan ang tinanim sa kanya ni Pacquiao. Ganon din yung anihin. What you sow, you reap. God is not mocked, sabi sa Bible po. Kaya pagkaseryosohin po ninyo, ito, huwag ninyong paglaruan. Huwag ninyong, sabi dito sa amin, dahil pagbasang-basangon ang pangaran ng Diyos. God is not mocked. Yun ang ginawa niya. Una yung ICC, minak niya, hinamon niya, pumunta na niya kayo rito. Huli na ninyo ako, hinuli. Ang hinuli, nagreklamo ngayon. Saan ka pulutin yan? Minak yan yung Diyos. Ito na ngayon, mga kababayan ang kanyang sinapit. You see? So, advice ko sa inyo po, this is an unsolicited advice. Sa mga nagmamahal kay Digong, sharean po ninyo siya ng Word of God. Doon sa kulungan, dalhan ninyo siya ng Bible. Baka doon siya maligtas. Kasi pumasok sa kanyang isipan ang sobrang pagiging arugante, proud. Kaya sa ibinagsak ng Diyos ngayon, he who humbles himself shall be exalted, and he who exalts himself shall be humbled, sabi po sa Word of God. He is being humbled and broken this time, shattered, para siguro isurrender niya yung kanyang sarili sa ating Panginoon at doon baka siya doon maligtas. At least yung kanyang kaluluwa. Did you know that? Ang daming mga naging prisoner po, kung saan sila nakulong, doon naligtas yung kaluluwa. Nung nasa labas pa sila, nakakulong ang kanilang buhay sa kasalanan. Yan ang kalagayan mga kababayan ni Digong at yung kanyang mga followers. So ngayon, gumalaw ang kamay ng Diyos laban sa kanya para turuan siya ng leksyon. Kaya lang, it is a very hard lesson para sa kanya. Ngayon, nag-post si Mocha Oson ng isang video ni Digong na nananangin. Ayan o, Mocha Oson vlog. Ayan si Digong o. Ako alam ko, propaganda to. Para kaawaan si Digong, gamitin mga kababayan itong prayer tulad ng ginagawa nila sa Maisog Rally, prayer rally daw. Pero ang maririnig mo, pagmumura. Pero sabi nga po mga kababayan, ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Diyos Ama sa Langit, works mysteriously. Di mo alam baka dahil sa nangyaring ito kay Digong, dito na siya mga kababayan, maborn again. Maligtas yung kaluluwa kasi bukang bibig ni Digong na okay lang daw sa kanya mga kababayan ang mabulok sa kulungan o mapunta sa impyerno. Pati si Sarah ganon. Pag-akuan niya, drag me to hell, sabi ni Sarah. Pagdatingan niya sa impyerno, ako yung Pangulo, ako ang Presidente. Ganon siya ka-proud. Habang may panahon pa, Sara Duterte, repent. Habang buhay pa yung tatay mo, papunta ka doon ngayon. Lumarga si Sarah. Regaluhan ninyo ng Bible. Baka maligtas doon ang kanyang kaluluwa. You just have to repent. Ganon. O ito. Panoorin ninyo mga kababayan at pakinggan ninyo yung sinasabi rito. Lord, I expect to pass sword at once. Any good therefore that I can do, or any kindness that I can show to any fellow creature, let me do it now. Let me or neglect it, for I shall not pass this way again. So alam natin, propaganda nila ito. Na ang objective po, to appeal for sympathy, para mag-alsa yung ating mga mamamayang Filipino at itapol, patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganon ang kanilang objective. Na sa tingin ko po, hindi pa paintulutan ng ating Panginoong Ama sa langit kasi makikita naman po ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos kahit walang tigil nilang sinisiraan pero wala tayong narinig na masasamang salita at pagganti sa mga Duterte. Pero sa tingin ng mga supporters po at ni Digong, ni Sara, ginagantian po sila.
Walang katotohanan po. Tama yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos kagabi na tayo may obligation po sa Interpol, hindi sa ICC. Kasi hindi na tayo member ng ICC. Only that yung ICC gumawa ng paraan kung paano tayo maobliga. Kaya yun ang term na ginamit ng ating Pangulo. We are obliged. Kasi po, habang hindi na tayo member ng ICC, kasi kumalas si Digong para makaiwas sa pananagutan, nakalimutan ni Digong na tayo ay umalis din dapat sa Interpol. Ito na ngayon po ang naging resulta. Isinurrender ng ating gobyerno kasi we are obligated, sabi ng ating Pangulong Bongbong. At malabo na ito'y politika kasi ang nagkaso kay Digong sa ICC, mga pribadong complainants, yung mga pamilya ng mga biktima ng kanyang war on drugs. And 2017 pa ito, anya. So, napakalinaw po. Walang politika rito. Yan sabi ng ating Pangulo. Duterte's arrest, Philippine commitment to Interpol, anya. Yan sabi niya kagabi. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Interpol asked for help and we oblige because we have commitment to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. Yan po yung ating Pangulo, pakinggan natin. I'm sure you know the subject matter of our little meeting today, this evening. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts from for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po itong sasagutin. Question number 1. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla.
I received it at 3 a.m. last night. And I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, we have it already. We have the warrant of arrest from Interpol. And I said, okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed. Now, that's what happened. So yes, there is a very clear document that will explain when that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Sir, is it okay if we give them a copies of the arrest warrant, photocopies of the arrest warrant? Would that be possible? Do we have limitations on that? We have the limitations, but we can... We have here the SILG, who has been, of course, part and parcel of the entire operation. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it after this press conference, and you can use it as reference. These are, it's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. Sir, thank you, sir. Second question, sir. Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to really Ms. Rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Sir, third question from the MPC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Meron tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol. Pang-apat po na tanong, Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Okay, well, I'm sure sasabihin nila yan. But this case started in 2017 when we were still members of the ICC. And it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part, because it was initiated before I even came into the picture. So that would seem. But once again, we have to recognize that, you know, of course, it's natural for people to put lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol.
Wala tayong, hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Teves, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga nadadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ganyawa natin. Maraming salamat, Mr. President, sa paglilinaw ninyo. You want to ask another question? All right, sure. Sir, there are calls for me for power. There are, in fact, as we speak, protest actions ongoing. Would you like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Well, you know, again, the government is just doing its job. Wala namang, it's not because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe sa nung mga nakaraan na mga administrasyon, baka ganun ang ginagawa. Pero para sa akin, hindi naman ganun. Sumusunod tayo sa batas. We are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. And that is what's happened here. Politics doesn't enter into it. Bakit? Why that? You know, he's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Di ba? At saka 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako nun. So, this is the evolution of his case. And this is where we end up. Yeah. All right? Thank you very much, Mr. So malinaw po yung paliwanag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala man siyang pong hand dito kasi yung kaso nagsimula, yung reklamo kay Digong, 2017 pa. Ang mga complainants, mga private complainants, yung mga biktima ng AJK, parang yung kaso ni Pacquiao po. Kaya parehas yung yung sinapit ng dalawa. Si Pacquiao, private complainants din po. At yung mga kaso niya, di lang dito sa Pilipinas, pati sa abroad. Wala pa sa Palasyo Malacanang yung ating Pangulo, may kaso na si Pacquiao. Kaya lang pinatulog. O ngayon, isinisisi din sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Malabo po. Kaya yung gatong nila na mag-alsa yung ating mga mamamayang Filipino, hindi man po kinakagat ng mga tao kasi malinaw naman po na subaybayan yung istorya. At malabo na ang ating Pangulo, tulad ni Robin Padilla, nagmakaawa kahapon na tulungan si Digong. Paano tutulungan si Digong na araw-araw tinatawag na bangag ninyo? May adik tayong presidente, bangag. Kayo man po nasa kalagayan ng ating Pangulo, araw-araw tinatawag na bangag, adik, pinagbantaan yung buhay, tapos ngayong gipit kayo, hihingi kayo ng tulong ng saklolo. Asa pa kayo? Sa sakluluan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayo ang nagsimula ng lahat ng ito. Ang gumawa ng problemang ito, hindi man po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Digong ang gumawa ng kanyang problema. Si Sara ang gumawa ng kanyang problema. Si Pacquiao ang gumawa ng kanyang sariling problema. Pati si Bato, si Bongo at mga kasama na sigurado mga kababayan, sabi sa balita ngayon, Bato, Sara and Bongo will be the next. Malamang yun nga po ang mangyari. All of these cases po, walang kinalaman dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya misplaced. Wala sa lugar. Hindi tama na ang kondinahin ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang dapat gawin ninyo, kondinahin ninyo yung inyong sarili kasi ang lahat ng ito, consequences ng inyong mga pagkakamali. Ang paggawa po ng kasalanan, sabi sa Bible, laging may kabayaran. In fact, sa Bible, ang sinasabi,
Sabi sa Romans chapter 6 verse 3, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Buti na nga, walang death penalty dito sa ating bansa. At yung crimes against humanity, hindi po death penalty, kundi life sentence lang. Kaya mapalad pa si Digong. May pagkakataon pa siya na tanggapin ang kaligtasan mula sa ating Pangulo, mula sa ating Panginoong Jesucristo. The gospel of salvation. Binibigyan pa siya ng pagkakataon ng ating Panginoon na magbago. Kaya ito, nakakarapin niyang kaso, life sentence lang. Hindi man siya makalabas, halimbawa masentensyahan siya, at least yung kanyang kaluluwa may pagkakataon pang maligtas. Saan? Sa ano? Penalty of death, eternal death in hell. Nakita ninyo mga kababayan? Ito yung sinasabi natin na ang Diyos ay gumagalaw mysteriously sa ating buhay. And he who exalts himself shall be humbled. And he who humbles himself shall be exalted. Pride comes before destruction. Tatandaan ninyo yan. Full of pride and arrogance. Punong-puno ng pagiging proud at arugante ang mga Duterte, kaya sila binabagsak ngayon. Kaya yung sinasabi po ni Digong na this will catapult Sara Duterte sa presidency. Malabo po. Yan sabi po ni Digong. Duterte says his arrest may result in Sara presidency. Malabo po yung ganyan kasi na-impeach na si Sara. Ang hinihintay na lang po yung trial, Senate trial. At malamang sa malamang, mga kababayan, sa lakas ng ebidensya laban sa Vice Presidente, makukonvict siya. That is perpetual disqualification from office. O ngayon, yung sinasabi ni Digong na baka niya bukas presidente na si Sara. Yun ang sinasabi niya doon sa pakikipag-usap niya sa mga arresting officer kay General Torre. So, that statement ay i-clear pagbabanta na agawin yung gobyerno. Kasi Vice Presidente si Sara, agawin yung gobyerno. Ating Pangulong Bongbong, pinagsalita na po yung Armed Forces. Yung PNP po, on high alert nationwide. Yung Armed Forces, nagsabi po na they will remain professional and will follow the chain of command. Pag sinabing chain of command po, sa Commander-in-Chief ang kanilang loyalty po. The Constitution, ang sabi ng Constitution, kung sino po ang nakaupo, yan, ang Commander-in-Chief, yun ang susundan ng ating Armed Forces. So malabo po, yung mga mamamayang Filipino po, malabo na magatungan kasi alam nila kung sino ang nagkasala, kung sino nagkamali, kung sino yung arugante, kung sino yung nagbanta, kung sino yung paulit-ulit na sinasabi ang Pangulo, bangag, may adik tayong presidente na wala man pong base kasi mismong si Vic Rodriguez yung nagsabi, cleared po sa anumang substance yung ating Pangulong Bongbong nung magpa-examine siya twice, not once but twice. Kaya hindi po kinakagat yung mga propaganda nilang kasinungalingan ng ating mga mamamayang Filipino. O ngayon, pasalamat kayo kasi binibigyan ng due process ang dating Pangulong Digong. If you really believe na walang kasalanan, di acquittal siya. Hindi siya mapapatunayang nagkasala. Makakauwi siya rito kasi buhay na buhay si Digong. Hindi po siya tinukhang. Walang policing tukhang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Rule of law ang kanyang pinapasunod. O ngayon, si Sara, sabi sa latest report ngayon, dumarga pa Netherlands. Yan Sara Duterte flies to Netherlands after Philippines sent Dad Rodrigo Duterte to ICC. O ito si Panelo pumunta sa Supreme Court ngayon. Yan Look, former Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo arrives at the Supreme Court to file a petition for a writ of habeas corpus in relation to the arrest of former President Rodrigo Duterte on orders of the International Criminal Court for crimes against humanity. Yan si Panelo. Yan kasi, itong mga legal advisors ni Digong, sa bagay, matanda na kasi si Digong, ang hirap na pong itama ang kanyang masamang paniwala, maling mga paniwala. So hindi man siguro nakikinig sa mga advice. O pare-pareha sila mga kababayan na matitigas ang ulo at naniniwala sa mga maling paniwala, maling bagay. Kaya gumalaw na po ang kamay ng Diyos to teach him a very hard lesson in life. Ito na nga po,
Inaresto siya ng Interpol para iharap po sa ICC. You see? At makukulong siya doon, mga kababayan, habang nasa trial. So ulitin natin mga kababayan, to wrap up our discussion. Kumalma kayo na mga DDS para hindi makomplika yung problema. If you truly believe walang kasalanan si Digong, hayaan ninyo ang proseso ng batas. Kasi kung ikukumpara po ang kinasadlakan ni Digong sa kinasadlakan ng mga naging biktima ng AJK, malayo po. Si Digong masarap ang buhay doon kasi maganda yung kanyang kulungan. Kompleto yung facilities, yung kanyang mga karamdaman, may doktor doon, malinis yung kanyang detention cell. Whereas tingnan naman ninyo, at may pera siya, makapangyarihan. Milyonaryo siya pati si Sara. At ang dami niyang mga milyonaryo-bilyonaryong kaibigan na pwedeng tumulong sa kanya. Kaibigan niya pati si Xi Jinping. Nag-react nga si Xi Jinping po, ay yung China. Pinopoliticize daw ng ICC. Galit sa ICC yung China. Pero ikumpara naman po ninyo sa mga naging biktima ng AJK. Tingnan naman ninyo ang itsura po ng mga pamilya ng AJK victims. You see? Halos walang kalaban-laban. Kaya nga, butit ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataon, nagkapag-asa sila na mabigyan ng hustisya yung nangyari sa kanilang pamilya. You see? Patay na. More than 30,000 yung namatay. Kulang pa yung buhay ni Digong diyan. Kahit pa maubos yung kanyang mga supporters, mga close friends niya tulad ni Pacquiao, ni Bato, ni Bongo, ni Sara. Kulang pa yung buhay nila para ibayad dito sa napakarami na biktima ng AJK. Tama po? O, tingnan naman po ninyo si Kitty, ang itsura. Napakasosyal na ikumpara ninyo ang pamilya ni Digong kay Kitty, anak niya, tapos si Hanilet, common law wife, na kaya na mag-hire ng mga abogadong di kampanaryo. Hindi di kampanilya, di kampanaryo na. Ayan walang second chance. Patay na, sentensyado. Sayang yung kanyang mga pangarap. Tama na po. May test po ako bukas. Kian de los Santos, 17 years old pa lang. Yan po. Yan 3 years old. Never pa na maibalik ang kanilang buhay. Permanente na sila na nawala dito sa mundo, mga kababayan. Pero si Digong, pag siya na-convict, titira siya sa napakagandang kulungan. For life, at least buhay siya, mga kababayan, na pwede pang magbagong buhay habang nasa kulungan at makausap ng kanyang pamilya. You see? Ang ganda ng kulungan niya. Yan Yan ang magiging kulungan niya. Napakaganda. Napakakintab ng pasilyo. At least buhay siya, mga kababayan. Umabot siya sa 80 anyos. 80 anyos pala siya ngayon. O baka mag 100 years siya tulad ni 101 years tulad ni Enrile. Pero si Kian de los Santos po, tapos yung 3 years old, hindi na po tumanda. So naintindihan na ninyo, mga supporters ni Digong, ang pwede ninyong gawin ngayon, kumalma kayo at hayaan ninyo yung proseso. At kung may pagmamahal kayo kay Sara Duterte, advisean na ninyo na tumigil sa kanyang mga masasamang ambisyon sa buhay. Lalo yung pag-ambisyonan, yung presidency at this early. Kung gusto niya na mag-ambisyon, sa 2028 niya gawin. Lumaban siya sa eleksyon. Yan kung qualified pa siya. Kung hindi siya, ma-convict sa impeachment trial. Pag na-convict siya, wala man siya pong dapat na ibang sisihin kundi sarili niya at saka kayo na mga DDS. Kasi imbes ninyong sawayin si Sara, ginatungan ninyong ginatungan para lalong magalit sa ating Pangulo na dati niyang ka-unity na hindi man siya inaaway. Sila yung nang-away sa ating Pangulong Bongbong. Napakalinaw po kahit balikan ninyo ang history. Hanggang ngayon nga, si Amy Marcos, kampi pa rin sa kanila, kampi pa rin kay Sara. Nagagalit na nga po yung mga Marcos loyalists. You see? Naintindihan na ninyo mga DDS. Ang daming nagagalit sa akin Ituwid ninyo ang inyong baloktot na mga paniniwala. Yan ang tama ninyong gawin. Pero hanggang nandyan sa inyo ang galit, nandyan sa inyo ang yabang, napakalinaw yung sinasabi sa Word of God. Yung mga pagbibitaw ng masasamang salita. Yan sabi ni King Solomon sa Proverbs 18:21. Ano sabi diyan? Death
in life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. What you sow, you reap. Kung ano ang tinanim ninyo, yun ang inyong aanihin. Nagbanta si Sara Duterte, nagbanta si Digong, ito yung inani niya. Kalaboso, patong-patong na kaso, patong-patong na problema. Sino may gawa? Sila mismo. Yun ang kanilang itinanim. Kung ano ang inyong itinanim, yun ang inyong aanihin. Nagtanim kang mabuti, aani ka ng mabuti. Nagtanim ka ng masama, ito ngayon ang inaani ninyo. What you sow, you reap. Napakalinaw. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Nagtanim kayo ng bagyo, nagtanim kayo ng hangin, bagyo ang inyong aanihin. You sow a wind, you reap a whirlwind. Ayaw ninyong makinig sa mga sinasabi natin. Pati yung mga critics ko, ayaw ninyong makinig. Ipagpatuloy lang ninyo ang masama ninyong mga ginagawa sa kapwa. Tapos binabaliktad pa ninyo, ako yung mali, ako yung nagpapakalat ng fake news. Pinapakalinaw na kayo po yun. Kaya lang bulag kayo to realize ang inyong mga kamalian. But hindi ko kayo po pipilitin na maniwala sa aking mga sinasabi. Kayo ang bahala kung ayaw ninyong maniwala. Pero what you sow, you reap. Napakalinaw. That is an old saying. Yan Anong paliwanag? The verse means that the words we choose to speak can have consequences, either good or bad. The fruits we reap from our words reflect the power of those words. Kaya si Robin Padilla, nag-appeal siya ng tulong. Gustong magpasaklulo sa ating Pangulo. Asa pa kayong sakluluan kayo ng ating Pangulo para kay Digong? Lahat ng masasamang salita, binitawan na ninyo ni Digong laban sa ating Pangulo. Anong asahan ninyo sa napuno na yung ating Pangulo? At yung kanyang existence, yung kanyang posisyon mismo, under threat. Pagkatapos, sayaan kayo. Kaya, pinabayaan na lang kayo sa kalaban. Sino yung kalaban ninyo? Yung mga dilawan. Sila yung nag-file, tumulong dito sa mga victims ng AJK, mga dilawan. Yung Akbayan ni Risa Ontiveros, yung Akparty List, Ticol Minares ng Bayan Muna, yung Magdalo ni Trillanes, hindi man yan mga kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, hinayaan na lang ng ating Pangulo kasi kayo yung may gawa. Hindi kayo makapaghintay, tapos hingi kayo ng tulong. Sumubra kayo. Iyon ang consequence ng inyong kayabangan. Kaya tigilan ninyo ang kayabangan. Hanggang ngayon, pagmumura pa rin. Wala kayong tigil sa pagmumura. Nandun sa Villamor Air Base, pati yung nagko-cover na media po, pinagmumura ng mga supporters ni Digong. Ganon katindi. Kaya wala kayo makumbinsi. Dahil sa sama ng inyong mga pag-ugali, may pagkakataon pa kayo. Mag-reform kayo ng inyong have to realize your sins. Pag hindi po, lahat ng mga actions ninyo, yan ang magpapahamak sa inyo. Yan ang ating brotherly advice. Ang tiktigas ng ulo ninyo, ayaw ninyo makinig, so be it. Rapin ninyo ang mga problemang kayo rin lang ang may gawa. Tama po? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.